Aminado ang PhilHealth na bumagal ang operasyon nila matapos ma-hack ang kanilang website. Pangamba ngayon ng mga pinagkakautangan nilang ospital baka lalong ma-delay ang bayad. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. 6 na araw na lang bago matapos ang countdown na yan ng Medusa ransomware. Ilalabas na raw nila ang datos na nakuha sa pang-hack ng electronic system ng PhilHealth. Yan ang dahilan kaya isinara muna ng State Health Insurer ang kanilang website. Apektado rin daw nito ang kanilang operasyon. Nangangamba tuloy ang grupo ng mga pribadong ospital na baka lalo pang maantala ang bayad sa mga nakabinding hospital claims na aabot sa 27 billion pesos. Baka raw tamaan ng operasyon ng mga maliliit na private hospitals. Pagka walang bayad ng PhilHealth, mawawalan ng pondo rin ang hospitals. The worst that will happen initially siguro, sasabihin nila sa ating mga beneficiaries ay hindi muna namin i-deduct ang PhilHealth portion. And magbayad muna po kayo, out of pocket lahat muna. Sabi naman ng PhilHealth, may 90 days pa sila sa pagproseso ng claims. Oras na maayos sa kanilang system, itutuloy na ito. Siguro naman po ay hindi mangyayari at hindi aabutin na ang mga ospital ay hindi magdideduct ng mga claims ng mga pasyente. Lalong-lalo na po that the process in itself is an automatic deduction. Sa ngayon, naka-down pa rin ang website ng PhilHealth kaya hindi pa rin magamit ng ilang serbisyo. Mano-mano rin muna ang pagproseso sa claims at iba pang serbisyo. Pero posibleng maibalik na ngayong araw ang online services gaya ng e-claim system at member portal. Kahit maayos na electronic system na state insurer, paano na impormasyong pinangambahang nakuha nga ng hackers? Sabi ng PhilHealth, hindi naman dapat mangamba. Hindi raw nasilit ng hackers ang personal o medical information ng mga PhilHealth member. Mostly kasi yung nakita natin are mga ID ng ating mga employees kasi nga ay mga yung mga computer na na-issue sa ating mga employee ang mga kasama sa na-hack. Nauna nang sinabi na IT expert na si Art Samaniego na hindi dapat ismulin ang Medusa ransomware group. Matinig niya ito na nang bibiktima rin ng US websites. Pero di raw dapat patulan ng gobyerno ang hinihirit na $300,000 o 17 million pesos na ransom. Wala. Kasi mga criminal to eh. Dapat wag tayong makipag-negotiate talaga sa mga criminals. Tama ang ginawa ng PhilHealth. Sinabi ng PhilHealth with advice from DICT na huwag magbayad ng ransom. Kasi pag nagbayad ka ng ransom, masasanay itong mga to at mambibiktima ulit. Sinagundahan yan ng PhilHealth. We will follow the government's rule that there is no ransom payment. We will not pay any ransom for this matter. Pero tingin ni Samaniego, maaaring may pagkukulang kaya nangyari ang insidente. Hindi secure yung mga endpoints. Endpoints, ibig sabihin yung mga laptop at mga computers nila. So dapat sinecure nila yun ng maayos, dapat updated yung mga intrusion prevention nila saka intrusion detection system nila. Pero mukhang walang nangyaring ganun. Pati mga antivirus nila, pinagdududahan na expired na yung mga antivirus nila. Depensa dyan ng PhilHealth. We do have enough safeguards. However, alam mo naman ang mga hackers, they will find ways to make sure na ma-i-infest nila or mapapasukan nila yung inyong system. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.